Mga battle MCs nagkomento sa nangyaring Antipolo Road Rage. Mga fans hindi makapaniwala sa pagkapanalo ni Shaboy. Sinyo malakas pa din kahit nag-choke. At batas nakitang si M-Site ang nanalo sa naging laban nito kay Tipsy D. So tara. Trending nga ngayon ang nangyaring pambabaril sa Antipolo dahil sa alitan sa kalsada. Nagkaroon ng komisyon hanggang humantong sa pamamaril at 4 na tao ang tinamaan ng baril. Kasama sa nabaril ang partner ng mismong gunman. Dahil sa insidenteng ito, hindi napigilan ng mga battle MCs na magkomento sa nasabing pangyayari. Grabe yung road rage na nangyari, no? Sobrang kalunos-lunos yung nangyari na nahantong sa hindi mo inaasahang bagay na magbabago ng buhay mo sa isang iglap dahil lang sa simpleng hindi pagkakaunawaan sa traffic. Alam nyo guys, para to sa mga huwag na natin siguro pag-usapan kung sino ba yung mali, sino ba yung tama. Ang magandang gawin natin kung paano may iwasan na mangyari sa atin yan. Alam nyo guys, para sa mga may baril, kung may permit man yan o may license, kung LTAP man yan o wala, alam nyo, pinakamainam pa rin siguro, huwag ka na magdala ng baril sa loob ng sasakyan. Bakit kamo? Kasi pag ikaw meron kang baril sa sasakyan, ang mindset mo lagi may baril ka eh. Kahit anong mangyari, meron kang armas. So, sa tingin mo, malamado ka. Pero ang laging tanong dyan, sa sarili mo, kailan ko pa to dapat iputok? Kumbaga, itetest mo yung sarili mo, na once na kunyari magkaroon ka ng senaryo na may makaalitan ka sa traffic, pwedeng hindi mo pa ilabas. Kumbaga, pinitigilan mo pa yung sarili mo, parang pakiramdam mo sa sarili mo, kaya mo pa. Tsaka na ako magyayabang kapag napuruhan na ako ng matindi. So, laging ang tanong nga, yun nga, kailan ko ba to dapat iputok? Which is hindi naman dapat na mangyari yun. Alam nyo, totoo guys, yung kasabihan na ang pinakamainam na sandata sa ganyang sitwasyon is pagpapakumbaba. Mahirap gawin, pero pag na-try mo sa pagkakataon na yon, na kontrolin yung galit mo, maraming pwede mangyari. Pag ikaw nagpakumbaba, pwedeng mahabag sa'yo yung kaaway mo eh. O tumigil na rin siya siguro sa pagsasalita, o talagang hangaan ka pa niya dahil nagawa mo sa ganung pagkakataon. So dahil doon, wala nang gulo, baka pwedeng maging magkaibigan pa kayo. So, hindi mo siya matatawag na self-defense pag meron kang baril. Sa katunayan, ito pa yung magdadala sa'yo sa kapahamakan dahil ang mindset mo lagi, meron kang ganito, pwede mong iputok kapag ikaw na argabyado, which is, pag nangyari yun, hindi naman sa isang iglap lang na maiputok mo yan sa tao, mababago na buhay mo. Either makapatay ka, magtago ka, o yung pinaka masaklap, ikaw pa yung mawala ng buhay. Damay ka mag-anak mo. Kung ikaw isang ama, paano anak mo kapag ikaw nakulong, paano pag ikaw nawala? Kung may mapahamak pang iba. So wala akong nakitang magandang resulta. Siguro, depende na lang kung talagang kinakailangan, kung talagang trabaho mo, kung ikaw ay alagad ng batas. Pero kasi ang mga alagad ng batas, may psycho yan eh, may psycho test yan. Hindi basta sila magdadala ng baril na hindi sila itetest. So, kahit nga mga pulis eh, di ba? Alam natin, kahit mga sundalo, nagkakaroon pa rin ng pagkakataon, nagagamit nila sa maling pagkakataon. Tao rin sila. So, paano pa kaya kung normal citizen lang, ordinaryong mamamayan lang? So, guys, paalala lang to. Hanggat maaari, kung pwede, wag na. Siguro, sa loob na lang ng bahay. Kasi pag sa loob ng bahay yan, at may pumasok sa inyo na ang pake talaga magnakaw o may gawing masama sa iyo, doon talaga matatawag na self-defense ng baril. Dahil pumasok na sa loob ng bahay nyo, trespassing na yan, may masamang motibo na yan. Yan. Sa kabilang balita naman, sa nangyaring Ahon 15 Day 3, kinagulat nga ng mga tao ang pagkatalo ni Sinyo kay Poison 13. Pero mas kinagulat nila ang pagkapanalo ni Shaboy kay Mirage. Dahil kilala naman natin si Mirage na champion ng pedestal. Kaya halos lahat ay naniniwala magiging easy win lang ito para kay Mirage. Pero tama nga si Enigma sa nakita niyang galing kay Shaboy dahil hindi siya pinahiya nito na dapat siyang bigyan ng isang champion ng pedestal. Kung lalaliman niyo yung pagkilatis talaga sa kanya, no? Sobrang solid rin ng yung improvement niya, yung well-roundedness niya. Madali lang siyang ikahon na very comedic lang nga. Yun nga, minsan nagiging negative na impression sa karamihang komedyante sa liga. Pero pansinin nyo, nandyan yung stage presence, nandyan yung delivery.
feeling ko hindi pa nga niya nailalabas talaga yung freestyle ability niya. Pero pansinin nyo, yung andun yung mga ibang technical na sulat na syempre kapag andun na rin yung identity niya, napakahalaga sa pagiging MC sa liga, lalong-lalo na para bumukod tangi o tumatak talaga sa mga tao. Nandun na yung identity niya na hindi, kahit gusto nyo makalimutan, talagang andun na. Tapos kung mabuo niya talaga yun yung ginagawa niyang improvement sa technical, yan yung mga level ng well-roundedness na mahirap talunin. At ganun yung laban nila ni Mirage. Sa kabilang balita pa, sa pagkatalo nga ni Sinyo, dito ay nalaman natin na nag-choke siya sa round 3. Pero ganun pa man, ayon kay Benji Riala, malakas na Sinyo pa din ang sumalang sa gabi na yon, kahit nag-choke ito sa round 3. At sa uling balita, naging maganda naman ang naging palitan sa labang Aimsight vs Tipsy D. Pero nakuha nga ni Tipsy D ang panalo. Hindi man ganun kalinis ang pareho nilang performance, still naging classic pa din ang kinalabasan. Sa reaction video nga ni Batas sa nasabing laban, para sa kanya ay nakuha ni Aimsight ang panalo base sa footage na napanood niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points nakuha ni Aimsight yung battle. First and third round nakuha ni Aimsight, second round nakuha ni Tipsy. Yan ang aking pagkakascore. Parehas sa solid na battle. Sigurado ako mas maganda yung battle na yun kung hindi triple threat, kung nag-prepare lang sila para sa laban nilang dalawa. Definitely mas maganda yan. Pero sinong unang triple threat na makakagawa na malinis ang performance sa yung tatlong battles na yun, di ba? Sana sa susunod na ahon makita natin yun. Pero yun siya parang syempre hindi ko naman pwede sabihin na wag yung tanggapin dahil magiging sloppy yung performance nyo, gano'n. Nasa inyo yan, pero sana merong mag triple threat na malinis lahat ng battles doon. Yun, isa yan sa mga gusto kong mangyari sa Flip Top bilang isang battle MC, bilang isang fan, at bilang isang may pake. Sana para sa mga tao rin yun diba? So, at lagi ko sinasabi, ang tingin ko, kumbaga, opinion lang ng isang tao yun, ng isang back-to-back champion. So, para sa kanila, panalo si Tipsy. Ayon sa akin scorecard, panalo si Aimsight. Pero, panalo kayong lahat. Panalo ang Flip Top. Panalo ang Flip Top Universe. Kahit anong mangyari, kasi palakas lang tayo ng palakas.